What's up guys and welcome back to my channel. Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo ang Boolean operations and primitives. Kaya wag na natin patagalin pa. Arat na! Ipapan ko lang pataas and ano ba yung tinatawag na Boolean operations? Ang Boolean operations guys ay ability ng objects to interact with each other. So ito yung abilidad ng mga objects na mag-interact sa isa't isa. Gaya ng pagsasamahin natin yung dalawa o higit pang objects or babawas natin yung isang objects dun sa isa pang objects. Halimbawa, lalagyan natin ng window opening or door opening yung isang wall. And yung functionality na ito ay napaka-importante dito sa 3D modeling. Kaya ang i-cover natin dito guys sa Boolean operations ay union, subtract, and intersect. Kaya simulan na natin. Papan ko lang pataas at umpisahan natin sa union command. Ang union command or operation ay ginagamit to fuse solids or regions together into one object. Halimbawa, itong nakikita nyong dalawang object dito sa aking screen, meron tayong isang rectangular solid at saka meron tayong cylindrical solid. Pakita ko lang yung dimensions guys para pwede nyong gawin doon sa inyong mga computer. Meron itong sukat na 750 sa bawat side. At yung object natin na ito ay cube. So 750 yung kanyang sukat. And then yung cylindrical solid naman, meron siyang 375 na radius, top and bottom. At saka meron siyang taas na 375 units. Okay? So ipapan ko lang sa kaliwa. At ang gagawin natin guys ay katulad nung nakikita nyo dito sa screen. Ayan. Kapag hinover ko yung aking pointer, magdi-display yung object as 1. So pag kinlik ko yan, single object lang yan. I'll press escape. At i-apply natin yung union command dito sa nasa kanan. So kung i-click ko to, hindi selected yung isa pang object. Okay? I'll press escape to deselect. Kaya ang gagawin ko ay itatype ko yung union command, UNI, enter. And we are prompted to select objects. Isa-select natin itong cube at saka itong cylindrical solid. And then press enter. At makikita nyo yung effect, mababawasan na yung objects natin na common dun sa dalawa. Okay? Pag iniba natin yung visual style niyan from 2D wireframe, pupunta tayo sa conceptual or any shaded views. So, yan yung appearance ng ating objects. So, ang union command, ulitin ko, ay nag-fuse ng solids or regions together into one object. Balik ako sa 2D wireframe. Ayan. And then, I'll zoom out. Pan. At ipan ko lang pataas. Punta naman tayo sa subtract command. Ang subtract command guys ay nagke-create ng new object by subtracting one overlapping region or 3D solid from another. Ibig sabihin, kung may nag-overlap na solids ay ibabawas nyo yun dun sa isa pang solid. Okay? Pakita ko sa inyo. Okay guys, ang subtract command ay makikita din sa ribbon, dito sa home tab, solid editing panel, and ito yung icon na to. Paki-click. And then we are prompted to select objects. Take note guys na ang unang object na isa-select natin ay yung babawasan. Makikita nyo dun sa command window, select solids, surfaces, and regions to subtract from. Ibig sabihin yung babawasan. So for example, kung babawasan natin ay itong cube, i-click natin, and then press enter. At ang susunod na isa-select natin ay yung object na ibabawas. Okay? I-select natin yung cylindrical solid. And then press enter. At makikreate na natin yung object na nasa kaliwa. Ngayon, if I undo, Ctrl Z, at ilo-launch ko uli yung subtract command, I'll type SU, enter. Kung isa-select ko naman ay itong cylindrical solid,
enter. At ang ibabawas ko ay itong cube. Select ko, press enter. Ito naman yung magiging result. So kung titingnan natin ito sa shaded view, so yan yung appearance ng ating objects. Balik ko lang sa 2D wireframe. Ayan. And then palagi niyong tatandaan guys, dito sa subtract command, ang unang isa-select lagi ay yung object na babawasan. Okay? Next, papan ko lang pataas. And let us discuss intersect command. Ang intersect command guys ay nagke-create ng 3D solid mula dun sa common volume ng 2 or more 3D solids, surfaces, or regions. Ibig sabihin, kung saan sila merong common volume or kung saan sila nag-overlap, yun yung makikreate na 3D solid. Okay, pakita ko. I will type int para sa intersect, enter. And then select objects, isa-select ko itong cube at saka itong cylindrical solid. And then press enter. So meron silang common volume na ito yung result. Panibagong 3D solid na yan. Okay? Yun yung ibig sabihin ng intersect. Kapag merong overlapping volume dun sa 2 or more objects, yun yung makikreate na bagong 3D solid. Okay? Sana maliwanag sa inyo yung union, subtract, and then intersect. At meron pang isa dito. Papan ko lang pataas. Okay guys, nabanggit kanina na pwedeng i-apply ang Boolean operations hindi lang sa 3D solid, pwede rin sa regions. Okay, etong example na to ay ipapakita ko sa inyo how to apply Boolean operations sa region object. Okay, so inspect natin itong mga object na nasa screen. So itong isa ay polyline, ito namang isa ay circle. Ngayon, kung gagamitan natin ng Boolean operations yan, hindi yan po pwede. Kailangan i-convert muna natin yung polyline at saka circle into region. Paano yon? I-type natin reg para sa region. Enter. And then we are prompted to select objects. So i-select na natin parehas yung polyline at saka yung circle. Okay, pagka-click, press enter. And then, makikita nyo dun sa command window, 2 regions created. Ngayon, po pwede na yang gamitan ng Boolean operations. Katulad nitong nasa kanan ko, example na to ng region. Ayan, pag hinover natin yung mouse, region, and then isa pa, region din yan. So, applyan natin ng Boolean operations. Pwede sigurong union at saka subtract. Okay? Punta ako sa ribbon para i-launch yung union command. Ito. Click. And then, select natin yung first set of objects. Pwedeng gumamit ng crossing or window selection. And then, press enter. So, ayan. And then, pupunta uli ako sa ribbon. Select ko yung subtract. And then, iselect ko itong unang object na babawasan. Click, and then press enter. At yung pangalawang object na ibabawas, itong circle, click, and then press enter. At kung gusto nyong i-extrude yan, mas okay. Kaya itong Boolean operations ay ginagamit natin at napaka-importante para mag-create ng complex 3D objects. Okay guys, let's proceed to our next topic. Magkakaroon tayo ng 3D modeling exercise. I'll zoom out. And then, papan ko dito sa kaliwa ko. Makikita nyo dito yung example na gagawin natin. Ayan. Para mas maganda siguro, gawin kong dalawa yung aking viewport. I'll click this viewport controls, viewport configuration list, and then select to vertical. Okay guys, dito sa kaliwa ko, i-activate ko, and then I'll zoom in dun sa aking table na 3D modeling exercise, building wall, door, and window. And then, punta ko dito sa kanan, activate. Ayan. Zoom in ko ng konti. And then, I'll start with wall object.
Kung makikita nyo dito sa kaliwa, yung object na gagawin natin ay tatlo. We have wall, door, and then window. Okay, simulan na natin. Zoom in ko lang ng konti ito ha. Ayan, para makita nyo ng maigi. And then, I'll activate this right viewport. Now, simulan natin sa rectangle command, REC. Enter. Then, mag-start tayo sa 0, 0. 0, 0. Enter. Okay, and then, dimensions option, type D. Enter. I-type natin yung 125. Enter. Then, 3,000. Enter. Now, saan natin i-place to? So, kailangan hahatakin nyo pataas and then click. Yun na yung ating placement ng rectangle. Now, ulitin natin yan para sa isa pang rectangle. Press enter to repeat the command. First corner point, 0, 0. Enter. D for dimensions. Enter. Type 3,000. Enter. 125. Enter. And then, tingnan nyo maigi, zoom in ko, kailangan magkakaroon ng overlapping yung dalawang wall. So, hindi pwede ganyan at hindi pwede yung ganito. So, kailangan may overlapping sila. So, palagi nyong tatandaan, always pull upward and then click. So, katulad dapat nung nakikita nyo sa screen yung magagawa ninyong wall or rectangles. Okay? Now, for the extrusions, i-extrude natin yan ng 2,500 units. I'll type EXT. Enter. Select both the rectangles. Enter. And then, hatakin nyo pataas. Type 2,500. Enter. Okay tayo doon. Next, we have the door. So, gagawa tayo ng door, dalawa. Nakalagay kasi dito sa table, door times 2. Kaya ang gagawin natin ay ikakopy natin yung isang door na magagawa natin. Okay? Again, let us type REC for rectangle. Enter. Now, for the first corner point, type 1,050, 0. Enter. At makikita natin yung first corner point banda rito sa ibaba. And then, D for dimensions option. D. Enter. Type 900. Enter. Type 125. Enter. At saan natin i-click? Make sure na naka-overlap din yung ating rectangle dun sa nauna nating ginawa. So, dapat ganyan yung ating result. Pagka nakita nyo na yan, pwede nyo nang i-click. And then for the extrusion, ano ba yung typical height ng door natin? We have 2,100 millimeters or units. Okay, extrude na natin. Type EXT. Enter. L for last object created. Enter. At isa pang enter. At hatakin natin pataas. I-zoom out ko lang and then pan. Hatakin natin pataas. And then type 2,100. Enter. Ayan. Now, ang gagawin uli natin ay ikakopy natin itong door na to para magkaroon tayo ng another door. So, ang gagawin natin dito, i-click ko itong left viewport at ipapan ko dito. Meron pa tayong mga commands na gagawin dito. Yung door nating nauna, i-rotate natin. So, i-rotate natin ng 45 degrees. And then, may remarks tayo dito, rotate and copy daw. Paano yon? Pakita ko sa inyo, i-click ko itong kanang viewport. I'll type RO para sa rotate. Enter. And then, iselect natin itong door natin. Click and then press enter. Now, for the base point, ang isa-select natin base point guys ay yung dito sa baba. Zoom in ko lang.
So kung bubuksan natin yung pinto paloob, dapat yung kanyang hinge or yung location ng bisagra ay nandito. Okay? Pagka kasi nandito yung hinge natin, ang bukas lang nito ay palabas. So kung bubuksan natin ito ng paloob, dapat dito na yung base point natin. Okay? I-click natin itong endpoint na to. Click. And then, tingnan nyo dun sa command window, meron tayong copy and reference option. Type C for copy. C. Enter. And then for the rotation angle, ita-type natin yung 45 degrees. Okay, type 45, enter. Yan, meron na tayong dalawang door. Isang naka-rotate ng 45 degrees at isang hindi naka-rotate ng 45 degrees. Okay tayo doon. Let's proceed. Click ko dito sa kaliwa. And then, I'll pan to the right. At gawa na tayo ng window. Okay, i-click ko dito sa kanang viewport. Then, I'll pan. At simulan natin yung rectangle command, REC. Enter. For the first corner point, type 0, 1050, 900. Enter. And then, hatakin uli natin pataas. Ayan, hatakin natin pataas. At kung naka-on yung dynamic input ninyo or F12, pwede nyo nang i-type yung dimension ng rectangle natin. We have 125, press tab, at saka 900, press enter. Ayan. And then, pwede na natin i-extrude. Type EXT, enter. Select this rectangle or type L for last. Ayan. Enter. And then, hatakin natin pataas. Type 900, enter. And meron na tayong walls, doors, and window. Ngayon, ang gagawin natin dito, a-applyan natin ito ng Boolean operations. Okay, i-activate ko tong left viewport. Then, I'll zoom out. At makikita natin yung ginawa natin, ito. Then, I'll zoom in. Gamit ako ng zoom real time, Z, enter, enter. Ayan. I'll press escape. Baguhin ko yung aking visual style. Gawin kong conceptual. Ayan. Tingnan natin yung magiging effect ng Boolean operations dito sa ating ginawang walls, doors, and window. Okay? Una, gagamitan natin ng union para may combine natin yung dalawang wall. Kasi kung titingnan natin, separate solids yung ating walls. Tama ba? So, gagawin nating one object yan. Okay? So, mag-work ako dito sa right viewport. I'll activate. I'll type UNI. Enter. Then, select the first wall. And then, iselect uli natin itong pangalawang wall. And then, press enter. Now, napansin nyo, nawala na yung overlapping lines. Tama ba? Yung dito sa sulok. So, wala na yung overlapping lines. And then, kapag hinover natin, i-activate ko tong left viewport. Kapag hinover natin, single object na yan. Okay? Ang susunod natin, guys, activate ko tong right viewport, ay subtract. Isusubtract ko yung window at saka door na ginawa natin para magkaroon tayo ng window at saka door opening. Okay? I'll type SU para sa subtract. Enter. Unang object na isa-select, yung babawasan. Babawasan natin itong wall, kaya iselect natin. Click, and then press enter. And then iselect natin yung window, at select natin itong door. And then press enter. At meron na tayong window and door opening. Yung pinto na nakarotate kanina, ito yung magsaserve as real door natin. Yung una nating door na ginawa, ay gagamitin natin yon para magkaroon tayo ng door opening. So, yan yung gamit ng Boolean operations, union, and then subtract.
Okay guys. Balik ko lang sa single viewport. I'll double click. And let's proceed to solid primitives. I'll zoom out. And then nakikita nyo yung table dito. So gagawin nating exercise yung paggawa ng mga solid primitives. Okay, balik uli ako sa double viewport. To double click ko itong viewport control. Double click. And then dito sa kaliwa, I'll zoom out and then I'll zoom in para dun sa ating table ng solid primitives. Okay, ayan. And then dito sa kanan, I'll activate. Pwede ko nang i-move itong aking nagawang wall, doors, and windows. I'll select. And then I'll type M for move. Enter. So, i-move ko banda rito sa upper left. Ayan. Then, I'll zoom in para dun sa ating paggawa ng solid primitives. Okay guys, ang solid primitives natin, we have box, merong cone, merong sphere, merong cylinder, merong pyramid, merong wedge, at saka last is yung torus. Kaya ang gagawin natin ay different solid primitives at yung kanilang mga truncated equivalent. Okay, magsimula na tayo. Unahin natin sa box. Ang box primitive guys ay makikita sa Home tab. At unang-unang icon dito sa kaliwa, we have the box. Kapag kinlik natin yung drop down, makikita natin yung iba pang solid primitives. So ayan, mamili kayo. So unahin ko itong box. I'll click box. And then I'll type 0, 0 para sa first corner point. 0, 0. Enter. And then, papan ko lang para makita nyo maigi. Gagawa ako ng cube. Kaya isa-select ko dun sa command window itong cube sub-option. So, pwede nyong i-click yung cube or type C for cube. And then, ang gagawin nyo lang guys, make sure na naka-auto mode kayo. Press F8. Ayan. And then, itatype nyo yung haba nung edge ng cube. For example, I will type 250. And then, press Enter. Ayan, medyo maliit. I-zoom in ko lang. Ayan. Next, box ulit pero rectangular prism. Okay. Press Enter to repeat the command para sa box. And then specify first corner point. I-type natin yung 500, negative 500. Enter. Ayan. And then, for example, pwede kayo mag-type ng iba't ibang dimension basta ang kalalabasan niya ay rectangular prism. For example, I will type 300 para dun sa isang side. I'll press tab. And then para sa pangalawang side, 400. Press enter. At hahatakin na natin pataas para dun sa height na 500. Enter. Okay guys. So meron palang command na box para makagawa ng rectangular prism. So parang hindi nyo na kailangan mag-draw ng rectangle and then i-extrude. Pero pwede rin naman. Pero mas mabilis itong box. Tama ba? Okay, ipan ko dito sa kaliwa. And then isunod natin yung cylinder. Yung cylinder, center point yung ating kailangan. Kaya punta tayo dun sa ribbon. At select natin yung drop down. And then choose cylinder. Then for the center point, i-type natin 1,000, kulang ako ng 0. Balik ako. 1,000, negative 750. Enter. And then for the radius, ang ilalagay nating radius dyan ay, ako gagamitin ko 150. Enter.
And then for the height, I will type 600. Enter. Ayan. And then next, puan ko dito sa kaliwa. For the next primitive, we have the cone. Okay, punta tayo ulit dito sa Home tab. Click natin yung drop down and then choose cone. And then, for the base point, type 1,500, comma, negative 1,200, enter. Ayan. And for the base radius niya, pwede kayo mag-type ng any value. Ako, ang itatype ko ay 200, enter. And then para dun sa height niya, I'll type 400, enter. Okay, yan yung cone. I'll pan to the left. Pero meron pa tayong isang command para makapag-produce ng truncated cone. Ibig sabihin, meron siyang top radius. Meron siyang base radius and then top radius, truncated cone. Parang in-slice natin yung cone. Mawawala yung kanyang apex. Okay? Press enter to repeat the command. And then for the center point, type 2,000, comma, negative 1,600, enter. And then para sa base radius, type 250, enter. And then dun sa command window, iselect natin yung top radius or type T, then press enter. Ayan. So para dun sa ating top radius, mag-select tayo ng value, for example, 150, enter. And then hatakin natin pataas for the height, type 500, enter. So meron na tayong truncated cone. Okay, I'll pan upward and then zoom out. At magdodraw na ako dito sa bandang ibaba ng next primitive natin. Ang next primitive natin ay sphere. Punta tayo sa ribbon guys and then i-click natin yung drop down and then choose sphere. Ngayon for the center point, i-type natin yung nasa table, tapat ng sphere, negative 500, comma, negative 500, enter. And then for the radius ng sphere, mag-type tayo ng medyo maliit, halimbawa 200, enter. Ayan. And then next primitive, we have the pyramid. At gagamit tayo ng edge option, yung nakalagay dun sa ating table. Pwede nating i-type yung keyboard shortcut, PYR, para sa pyramid, enter. Now for the edge option, iselect natin itong edge dito sa ating command window. And then specify first endpoint of edge. I-type natin yung negative 250, comma, negative 1,000. Then press enter. At make sure naka-on yung ortho nyo or F8. Ngayon para sa value ng kanyang edge, pwede tayo mag-type ng any value. Let's say, magta-type ako dito ng 300. Enter. At hindi pa tapos yung command natin, specify natin yung height ng ating pyramid. Para sa height ng pyramid, I will type 400, enter. Ayan, meron na tayong pyramid. Now, I'll pan to the left. Siguro, zoom in natin ng konti. Ayan. For the next primitive natin, we have the truncated pyramid. Okay, meron itong option na circumscribe and then top radius. Pagka truncated yung gagawin natin, either truncated cone or pyramid, palagi tayo magseset ng top radius. Okay, press enter to repeat the command. And then,
Okay, center point natin, let us type 375, negative 1625. Enter. And then, specify base radius or by default, naka-circumscribe na tayo. Okay? Pero pwede nating i-choose yung inscribe dito sa command window. Okay? So, circumscribe na tayo. Specify natin yung base radius. Let's say, ang base radius natin ay 200. Enter. And then, dun sa command window ulit, pwede nating i-type yung T para sa top radius. Type T. Enter. And then, specify top radius daw. Ang top radius na gagamitin natin ay 75. Or pwede kayong mag-type ng any value. Enter. And then for the height, ang itatype kong height ay 400. Enter. So, meron na tayong truncated pyramid. Now, I'll pan to the left. Para sa next primitive natin, we have the wedge. Okay? Ang wedge, select natin itong drop down sa primitives and then choose wedge. And then specify first corner, i-type natin 750, negative 2250. Enter. And then tingnan natin yung dimension. Pwede tayong mag-type ng dimension. For example, yung pinakamahabang side niya ay gagawin kong 600. Press tab. At yung shorter side ay 300. Press enter. Ayan. So kung saan tayo unang nag-click ng corner point, dun aangat yung pinaka-wedge natin. Okay? So dun aangat. So ihatakin natin pataas and then type 450 or any value na gusto nyo, then press enter. Okay, meron na tayong wedge. Now for the last primitive, we have the torus. So i-click natin yung drop down dito sa ating ribbon and then choose torus. And then specify center point, type 1750, negative 2500. Enter. And then, ang radius ng ating torus ay 250. Enter. And then, for the tube radius, pwede tayo mag-specify ng tube radius na maliit sa 100. Huwag nating lalakihan yung tube radius. For example, I'll type 75. Enter. At ito na yung ating solid primitives. Ayan. So, gawin ko lang ulit single viewport yung aking screen. Double-click the viewport controls. And then, I'll zoom in. Para mas ma-appreciate ninyo, gagawin natin yung visual style. Pwedeng conceptual. Or pwede nyong iba-ibahin yung mga kulay. Okay, realistic. Ayan. And then, X-ray. O, ayan siya. And then, shaded with edges. So, yan yung ating collection of solid primitives. Now, balik ako sa 2D wireframe. And then, I'll zoom extents. At dyan natatapos yung ating topic about Boolean operations and solid primitives. Now, for our next video, ay ituturo ko sa inyo ang basic about solid modeling. So, dito, pag-aaralan natin yung mga commands how to create complex solids like revolve command, sweep command, loft command, etc. Okay, kaya wag niyong kakalimutang i-like itong video na to. Wag niyong kakalimutang mag-subscribe and then wag niyo na rin kalimutang i-share dun sa mga kakilala ninyo. Okay? So that's it. Maraming salamat guys sa inyong oras. God bless you all and keep safe.